Hello, no? So ngayon, may isang parabol, kwento. Patungkol ito sa isang ina at isang bata na akay niya na anak. Pumunta ang ina ngayon sa tindahan kasama ang kanyang anak. Kasi may bibilhin yung ina. May napansin ang bata ngayon na ibinibinta doon, naka-display. Tinitignan ng bata at namamamangha siya. Parang masarap na inumin. Gusto niyang inumin yun. So kinalabit niya ang kanyang ina. Mama, gusto ko nun, bilhan mo ako nun. Tiningnan ng ina yung itunuro ng bata. At tiningnan niya ang kanyang anak, ang bata. At hindi niya ibinigay yun. Nangungulit uli ang bata. Kinakalabit niya uli yung ina niya. Gusto ko nun. Pero hindi siya pinapansin. Tinignan ng siya, ngunit hindi pinapansin. At hindi ibinigay ng ina yung inumin na yun. Nangungulit ang bata. Kalabit siya ng kalabit. Gustong-gusto ko yun. Namimilit na ang bata. Pero tinitignan pa rin siya ng kanyang ina at hindi pa rin ibinigay sa kanya yung hinihingi ng bata. Doon na nagsimula umiyak ang bata ngayon. Umiyak ang bata. Hanggang sa gumulong na ito sa sahig, sa kakaiiyak. Dahil nga, yung gustong-gusto niyang bilhin o makuha, hindi ibinigay ng ina. Hindi binili ng ina at ibigay sa kanya. Kasi nga, nang tinignan ng ina ang itinuro ng bata, isa yung chemical na nakakalason. Kung kukunin niya yun at ibigay niya sa kanyang anak, maaaring mapapahamak ang kanyang anak. Dahil sa chemical na yun, hindi nakakabuti sa kanyang anak. Kaya, hinayaan niya yung anak niya na gumulong at umiyak dahil sa pagmamahal niya. Ganito ang sistema ng buhay dito sa mundong ito, ng tao. Sometimes, manalangin tayo sa Panginoon. Meron tayong panalangin na hinihingi sa ating Panginoon. Minsan, ang hinihingi natin, hindi ibinigay ng Panginoon. Araw-araw tayong nanalangin sa Panginoon na ganito, gusto ko nito, ganito, ganyan. Pero, hindi ibinigay ng Panginoon. Minsan sinasabi natin, hindi siguro nakikinig ang Panginoon sa sinasabi ko o dalangin. Ang Panginoon, nakikinig yan. Ngunit hindi niya ibinigay sa iyo ang iyong hinihingi. Kasi nga, alam ng Diyos na yung bagay na hinihingi mo, hindi nakakabuti sa iyo. Maaaring mapapahamak ka or yun ang isang dahilan or yun ang magiging dahilan na ikaw ay makalimot sa Kanya, lalayo sa Kanya, manlalamig sa Kanya at lalayo sa pananampalataya. Kung matanggap mo yun, magiging sakim ka. Kaya ang tao, dahil nga hindi nila natanggap ito, gaya ng isang bata na umiiyak at gumugulong-gulong na, the same sa mga tao, na sometimes may hinihingi sa Panginoon na hindi nila natanggap, hindi binigay ng Panginoon. Yung iba, lumalayo sa pananampalataya. Iniwan ang pananampalataya nila sa ating Panginoon at namuhay ng kasalanan. Namumuhay sa kasalanan. Bisyo, lahat ng uri ng kasamaan. Dahil lamang sa pagtatampo sa hinihingi nila na hindi nila natanggap. Ganito ang tao ngayon. Lagi sana nating intindihin at isipin kung ang hinihingi natin mabuti ba at maganda ba sa resulta nito. Marami ding mga pagkakataon kasi na hinihingi natin or may hinihingi tayo sa Panginoon na ibinibigay ng Diyos. Mayroon ding hindi. Kasi nga hindi nakakapabuti sa atin. Hindi natin sinasabi na hindi tayo dinidinig ng Panginoon. Naririnig niya, dinidinig niya.
Hindi niya ibinigay sa iyo yun dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Dahil sa kaano kanya kaimportante. Gaya ng isang bata, nakita ng isang ina, na chemical yun. Kung inumin ng bata yun, nakakalason yun. Ganon din. Mayroon tayong kasabihan dito sa lupa. Sinasabi, Mother knows everything. Oh, Mother knows best. The same. God knows best. Siya ang nakakaalam sa lahat. Kung itong bagay na ito nakakabuti ba sa iyo o hindi. Kung ang isang bagay na hinihingi mo, hindi mo natanggap, huwag kang magtampo. Pag-isipan mong mabuti at isipin mo ng todo, bakit kaya hindi binigay ng Panginoon? Ano kaya, no? Kung halimbawa natanggap ko yun, nakakabuti ba yun sa akin o hindi? Pag ma-realize mo na hindi nakakabuti yun, doon mo ma-realize na ang galaw ng Panginoon ay nagresulta sa mabuti. Kaya hindi natin dapat bigla-biglang husgahan dahil nga lang hindi natin natanggap yung hinihingi natin. Kasi nga, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, hindi niya ibinigay ang mga bagay na ito dahil hindi nakakabuti ito sa atin. Ikaw ba, kung ikaw may isang anak, humihingi ngayon ng chemical, gusto niyang inumin, ibibigay mo ba? Hindi, kahit pagugulong yung anak mo. Ganun din ang ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig niya, hindi mo ibinigay sa iyong anak yun. Kasi nga, minamahal mo ang iyong anak at importante siya sa iyo at mahalaga siya sa iyo at ayaw mo mapahamak. Ganun din ang sitwasyon natin sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong magtampo. Huwag tayong humiwalay sa Kanya. Mas lalo pa nating tibayan ang ating pananampalataya at magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi nga, siya ang nakakaalam na ito ay mabuti ba sa atin o hindi. Huwag tayong magtampo dahil lamang doon. Kasi maraming mga taong gumagawa niyan. Hindi nila natanggap yung hinihingi nila kasi naiinggit sila doon sa iba na humihingi yung iba na ganito, mga ganyan, binigyan sila. Ngunit sila hindi. Lagi niyong tatandaan na sinasabi dito. Kung ikaw isang magulang, yung anak mo, mahal na mahal mo, siyempre gagawin mo ang lahat na nakakabuti sa kanya. Pero yung mga tao o mga bata na hindi mo anak, wala kang pakialam doon. Ganun din dito sa sistema. Huwag kang mainggit doon sa mga bata o sa ibang tao na nakatanggap ng mga bagay na ito na alam mo naman na masaya-masaya sila. Pero ikaw hindi. I-realize mo, isipin mo, baka hindi ito nakakabuti sa akin kaya hindi binigay sa akin ng Panginoon. Kasi ang taong minamahal ng Panginoon, ginagabayan niya. Kaya lagi nating tatandaan, huwag tayong magtampo, huwag tayong humiwalay sa Kanya. Kasi nga, tulad ng isang isda, mamamatay kung wala sa tubig. Ganon din tayo. Pag humihiwalay tayo sa ating Panginoong Kristo, mamamatay tayo. Jesus Christ is the life and the resurrection. Life, buhay. So lagi nating tatandaan ito. Huwag tayong bigla-biglang magtampo. Ayoko na. Ayoko na mananampalataya. Ayoko na magsimba. Ayoko na manalangin. Ayoko na. Gusto ko na magbisyo. Ganun. Kalokohan yan. Isip bata yan. Kailangan magiging matured ka sa spiritual na desire sa pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Iwasan mo yung mga ginagawa ng mga tao, ng mga kabataan na gustong gawin. Gawin mo ang isang bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Hindi yung kinamumuhian ng Panginoon. Baka pagdating ng araw, mamumulat ka na lang. Inilayo ka na ng Diyos sa Kanyang presensya. So, ganito lamang. Intindihin niyo po sana yung kwento sa parabol. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.